Ito na nga po mga kapatid, labis pong nadismaya si Senator Coco Pimentel sa kanyang narinig po sa pagdinig nung nakaraang isang araw sa Senado at nalaman po niya na ang Mindanao Railways Program Project ng nakaraang administrasyon ay itinigil na po ang pondo. Wala na pong pondong ibinigay ang DBM sa Mindanao Railways Project po ng nagdaang administrasyon. So ano po ang mangyayari dito at meron na lang pong 3 taong natitira na ito po ang pinaka malaking flagship program ng nagdaang administrasyon na ngayon po ay binaliwala na po ng Marcos administration. Ang kanila pong nakikita dito ay ipinatigil daw po ng China ang pagpopondo sa naturang proyekto. So, labis pong nalungkot si Senator Coco Pimentel, si Senator JB Ejercito Estrada at si Senator Jinggoy Estrada nang kanila pong malaman ito. At nakakapanghinayang dahil ganun-ganun lang po ay hindi na po nila pinaglaanan ng pondo ang ganitong proyekto na mapapakinabangan sana ng milyong-milyong Pilipino na naninirahan po sa buong Davao, sa buong Mindanao. Hindi lang po Davao, buong Mindanao po. Ito po ay pinatigil na po nila. Ano po ang mangyayari sa proyektong ito? Pakinggan po natin ang naging pahayag po ni Senator Coco Pimentel, mga kapatid. Panoorin po natin ang video. Ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 taon na lang, sabi ni Senator JB. Before the Duterte administration, alam ko yan, 2 tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan eh. Headline project yan eh. Mindanao Railway. Flagship project yan eh. Yes. And then after the Duterte administration, 3 tao na lang. Nako So, po. how come ganyan tayo mag-decide parang naligo lang tayo, naisipan natin paglabas natin sa shower, sabihan natin, gawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabihin niya, hindi, ayaw na natin. Ganon? Is that how we decide? Naka po. Tama po ba yung facts ko? Teka, si Secretary naman, you have people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office ng Mindanao Railway, before Duterte administration, 2 tao. Tama? Ngayon, 3 tao, facts yan. In between, during the Duterte administration, lumaki yan. Of course, dahil naging flagship project yan eh. And then it's that easily abandoned. Sayang. Your Honor, Mr. President, because as you are correct, no, that during the Duterte administration, it was, tama kayo na-announce na talaga Mindanao Railway Project will be a flagship project, no, of yung, ano nga ba yun, yung flagship project nila ng Duterte administration, yung kanilang infrastructure. Agong Dudigos naman. In terms of first phase, Your Honor, Mr. President. Before the Duterte administration, yung Project Management Office sa 2 tao, ano yun, Iligan to Cagayan de Oro yun. Ang focus nun. Oh. Yes, Your Honor. But fortunately, when at the onset of the new administration, we withdrew the loan application because kaya hindi po pala. nagkasundo with the DOF and China Exim Bank had a disagreement, so we withdrew the loan application. So probably one of the reasons that the DBM did not put funding anymore kasi nga po hindi na po siya ongoing. But sa DOTR naman po kasi there's a policy difference. Sa kanila po kasi they would want to continue funding it because there yung mga prerequisites po that were discussed earlier, no? Yung pong land acquisition, utilities, relocation has to continue. So that because for example, the Mindanao Railway project is a NEDA approved project, this will happen later on. But we're hoping that the DOTR
DOTR is hoping that the Mindanao Railway Project will still be funded para po yung mga prerequisites will be taken care of so that when the project commences in the future, at least po hindi na maulit yung mga same mistakes that we are encountering now with the NSCR and Metro Manila Subway project. Okay, so the System, Mindanao Railway project is still part of the rail transport program. Tama? And Yes, Your Honor. and then when you planned your budget, what is the amount that you gave to the project? So Mindanao Railway Project under a program siya. So magkano po? Your Honor, Mr. President, the DOTR is requesting 5.4 billion, Your Honor. So 5.4 billion po yung Mindanao Railway Project. Okay. And that is found, if we now examine the committee report, that's in the program. Zero po siya lahat. It's not in the NEP, it's not in the GAP. So it's zero, Your Honor, Mr. President. So But they requested. nasa budget request nyo. Okay, wala sa NEP. Okay. Apo. So kaya nga, kunyari, okay. So that we will understand. Therefore, what does that mean, Secretary? That if an administration gives it a zero budget, is the project abandoned? Not necessarily It's on hold, Your Honor, Mr. President. on hold. Okay. Because it's the Okay. NEDA approved project, so But definitely we have incurred expenses pursuant to that project. So pwede nating yung mga ganyan, yung mga projects on hold, siguro si Senator Joel Villanueva will have to also track the expenses for projects on hold. Idagdag yun sa commitment fees. Sige, can we have an example? Example na lang natin. Yung Mindanao Railway Project, how much have we spent for it so far? Sige, kahit yung Tagum to Digos lang, yung portion na yun. Example lang para malaman ng ating mga kababayan. while they are looking for the total figures, Your Honor, yung pong Mindanao Railway System Project, yung pong Phase 1, yung pong Tagum to Digos, they have already spent some funds already for the right-of-way acquisition, Yes, acquisition of land. Yeah. They have downloaded some funds to the LGUs, no? For the land acquisition, right? Also yung relocation, among others, no? So ang problema ho ngayon because of sa 2024, Yes. hindi na ho nilagyan, tatlo na lang po yung pong personnel in Mindanao Railway. Yung monitoring will be a challenge. Your Honor. That's why in-example lang po natin now how wasteful we are with our money. But this is yung hindi naman ito inumpisahan sa time ni Secretary, but pinapakita lang po natin yung sistema natin sa gobyerno kasi pera naman ng taong bayan yan eh. So, ilan po yun? Magkano po yun? Sample lang, example. Applyan natin. Your Honor, according to the OTR, they have spent about 5.5 billion downloaded to LGUs for land acquisition for the right of way of tag. Ito yung first rate pa lang. Yes, Tagum to Digos. tama naman yan. Tama. Mabuti nga you're being very open and transparent about it. Siyempre, 5.5 billion pesos na for a project na tawagin na lang natin, let's use your technical terminology, on hold. May we know how yes. Yes, wala kang mic. Yes, if you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? That is correct, Mr. President, that according to the OTR, additional preparatory works, no, prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEP po is zero. So talagang
on hold po ito. So paano yun kung wala nang mga funds na darating? So ano magiging nung structure niya, magiging white elephant? Kung wala na halimbawa ng pondo dumating, what will happen to the structure that has been started? Your Honor, Mr. President, that is why one of the reasons that the DOTR is appealing for funds so that the project management office, for example, of the Mindanao Railway System, would continue. Kasi po sa ngayon, if I may Dapat maituloy sana kasi sayang. give you the figures, yung pong 2021 right of way ang na-release po for Mindanao Railway is 325.7 million, or anong 2020 545.6 million that will be used to acquire land that will be used for the right of way of the Mindanao Railway. Ito po yung Tagum to Digos. So may I know what projects are still on hold, if I may? How many projects are still on hold? Hold. Yan. Within the sense of the minority. That was my next question. Your Honor, mostly the railway projects. No? Ito pong Mindanao Railway System, and we can already also consider South Long Haul. Although may funding siya ng konti noong 2024, kung hindi rin po mapupunta to, it will be on hold also. Ito yung South Long Haul, ito po yung Bicol line, no? From Metro Manila going to So how many projects all in all, Mr. Sponsor? total na. Priorities. Apat po, Your Honor, Mr. President. Sa tatlong railway, Metro Manila, Mindanao Railway, South Long Haul, ito po yung Bicol, and MRT4, ito po yung MRT going to Rizal, no? Ito po yung papuntan Rizal, Taytay Rizal, and isama na rin po yung New Dumaguete Airport Project, no? Which received zero Are allocation. these foreign funded projects? Yes, Your Honor, Mr. President. So kung hindi nagbigay, ang hinihintay natin pondo galing sa labas, so the project will not push through. Your Honor, Mr. President, ito po yung magiging consequences, no? If actual requirements will not be given to these aforementioned projects, no? Delay on project preparation, such as procurement of ito pong yung right of way, yung pong land acquisition, yung pong relocation, yung pong pag-ano sa contractor, no? Yung engagement of the contractor, and start of construction itself. So all of this will experience delays, Your Honor, Mr. President. Thank you, Mr. Sponsor. Minority Leader. Thank you, Mr. President. Yun yung next question ko mabuti. Tsaka Nakalungkot, thank you for sobrang being sayang. really Ayun na nga mga kapatid, no, nakakapanglumo, nakakapanghinayang dahil kung ang Duterte administration ay binuhusan po ito ng bilyon-bilyong project pondo at hinanapan po ito ng mga private company na magpopondo dito. Pero ngayon po sa kasalukuyang administrasyon ay ito po ay tinanggalan na po ng pondo na hinihingi po nila ay 5.4 billion na kailangan mabudgetan ng DBM. Ito po ay wala na po. Zero budget na po ito. Ang Mindanao Railways program project ng nagdaang administrasyon. Nakakapanghinayang dahil ito po sana ay mapapakinabangan ng milyong Pilipino na nanirahan po sa buong Mindanao. Nakakalungkot po na ang ibang proyekto po nung dating administrasyon ay ipinayorito po ang buong Maynila, buong Kalakang Luzon, Bicol, Cebu, Visayas. Ito po ay binigyan ng pondo nung nagdaang administrasyon sa pamamagitan po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay pinag-utos niya, hindi po niya ipinayority ang Mindanao. Dahil ayaw po niya magkaroon ng bias na pagtingin ng ibang tao. Pero po sa ngayong administrasyon ay wala na po, hindi na po nila pinaglaanan ng proyekto, hindi na po nila pinaglaanan ng pondo. Ano po ang mangyayari sa mga proyektong ito na ito po ay nagdaang flagship program ng nagdaang administrasyon na ngayon po ay binabaliwala. Sana wag na pong tignan ang pamumulitika dito, tignan na lang po ang mga taong makikinabang, ang mga taong magdudulot po ng kaginhawaan,
ang mga taong mabibigyan ng sapat na benepisyo ng makikinabang na mga proyektong ito ay ang mag-aani din po ang Marcos administration. Sa kanila din po maitatala ito dahil kung mapagbubuti nila at mapaglalaanan nila, kung ito man po ay magbubunga at matatapos ang proyekto, sa kanila rin po nakasalalay ang pangalan po nito na kahit papaano ay may nasabi man lang po na naipagawa po ang Marcos administration na ipagpatuloy po nila. Sayang, nakakapanginayang dahil ganito na lang po ang nangyayari kapag hindi po nila kaalyado at tulad nga po niyan na nagkahiwalay na po ng landas ang Duterte at Marcos administration. Napupolitika na po ang mga ganito pong klaseng pondo. Kung makikita po natin ang kaliwat kanang pamimigay ng ayuda na sana man lang ay inilalaan na lang sa mga ganitong proyekto na maipagpatuloy sana dahil nasimulan na po ito eh. Ito po ay tatapusin na lang. Tatapusin na lang po nila, ipagpapatuloy na lang. Nasasayang pa po. Ano po masasabi niyo mga kapatid sa ganitong mga nating mga narinig? I-comment niyo po sa ating comment section at